Ngayon pa lang ay magpapasalamat na ako kung sakali man na mailagay niyo ito sa inyong YouTube channel. Ako nga pala si Angge. 70 years old na at matanda na. Naninirahan dito sa Capiz. Nangyari ang karanasang ibabahagi ko taong 1973. Nasa edad 18 ako nang mangyari ito. Wala nang paligoy-ligoy pa. Sisimulan ko na ang kwento. Galing ako sa angka ng mga manggagamot. Ang lola ko ay isang tanyag na manggagamot sa isa sa mga bayan ng Capiz. Hindi ko nasasabihin ang lugar para sa seguridad nito o ang mismong pinakabaryo. Kaya naman marami ang humihingi ng tulong sa amin. Kaunting tulong ay sapat na kay lola. Hindi naman sa pagmamayabang. May kaya ang aming pamilya. May maluwag kaming sakahan na minana pa sa lolo ko. Nag-aral ako noong magpasya akong magtrabaho. Kung tawagin ngayon ay working student. Ayoko rin kasing umasa sa mga magulang ko at para masubukan rin. At kung alam nyo lang kung gaano ka-istrikto ang mga matatanda noon. Experience kumbaga, yun ang ginawa ko. May-ari ang tita ko ng isang malawak na talipapa sa bayan. Pumayag naman siya na magtrabaho ako doon kapag walang pasok o kapag umuwi ako galing eskwela at may oras pa para magtinda. Hanggang sa isang araw. Linggo iyon at walang pasok. Kaya nagsimula na akong magtinda kina tita. May babaeng kaedad ko lang na nagtitinda rin sa kabilang talipapa. Kapag hapon ay nagtutungo roon si Marco, boyfriend ko, para bumili ng ulam nila. Gwapo si Marco, matangkad at medyo marino. Hindi naman sa nagmamayabang ako. Pero maganda ako noong kadalagahan ko. Kahit ang suot namin ay mga simpleng saya at duster lang. Hindi katulad ngayon, nalitaw ang kaluluwa. Hanggang sa isang araw, nakipagkilala sa akin ang babaeng tendera na yon. Nagpakilala siyang sikat. Si Meow, di joke lang. Mabait, sikat at masipag. Kaya naging malapit kami sa isa't isa. Walang pasok iyon at tumambay si Marco sa talipapa ni tita para tulungan ako magtinda. Ipinakilala ko siya kay Kat. Ang gwapo ng boyfriend mo, Angge. Puri ni Kat kay Marco nang umalis ito para bumili ng merienda namin. Nagpasalamat naman ako. Nang bumalik si Marco, pinagsaluhan namin ang binili niya. Hanggang sa napansin ko ang malagkit na titig ni Kat sa boyfriend ko. Hindi ko na lamang iyon pinansin dahil iniisip ko na baka nagagapuhan lang siya kay Marco. Ngunit sa paglipas ng mga linggo, nagdala ng pagkain si Kat. Nakataperwer iyon. Ibinigay niya iyon sa amin ni Marco. Kinain naman namin iyon. Kakanin iyon pero ang sarap ng pagkakagawa. Sa katunayan nga, ay naubos namin ni Marco ang laman ng Tupperware. Kinagabihan noon, ay bigla akong nilagnat. Si Lola ang tumingin sa akin. May kung anong ginawa ang matanda para makita kung ano ang mali sa akin. Napasukan ng itim na kulam ang anak mo, Mira. Dalhin mo dito ang mga gamit ko para magamot natin siya. Utos ni Lola kay Mama. Sa mga hindi po nakakaalam o sa mga mas bata pa ngayon, ganon po talaga ang uso sa amin. Kapag kunting lagnat o di kaya masama ang pakaramdam, hindi doktor ang pinupuntahan, kundi mga alternatibong doktor, kagaya ni Lola. Ang tawag naman sa iba ay manunuto. Basta lahat yon, manggagamot albularyo, ganon. At yun nga, kinuha naman yun ni Mama. At sinimulan na akong gamutin ni Lola. May kung anong ipinahid siya sa aking noo, dibdib at likod, at sinimulang masahiin. Napakainit niyon. Pero tiniis ko para gumaling ako. Tiisin mo lang, anak, para gumaling ka. May nakain ka ba na hindi maganda? Tanong naman ni Mama.
Hanggang sa sumagi sa isip ko ang pagkaing ibinigay sa akin ni Kat ng hapon na iyon. Kumain lang kami ni Marco ng kakanin na dala ng tindera na katabing talipapa ni tita. Sagot ko naman. Ay nako, mukhang malakas ang nangulam sa'yo, apo. Marami siyang alam sa pangungulam. At hindi lang siya mangkukulam, isa rin siyang aswang. Pumikit si Lola at nag-oorasyon habang pinapausukan ako ni Mama. Naramdaman ko ang paglabas ng pawi sa aking katawan at may amoy iyon. Si ate naman ay nagluto ng tanglad para inumin ko mamaya. Madiin na hinilot ni Lola ang aking tiyan na dahilan ng aking pagsuka. Inilagay naman ng mama ko ang kasarola sa aking paanan. At may mga lumabas na itim na kanin at may mga uod pa sa loob. Pasintabi po sa lahat ng kumakain. Balak kang kulamin ng isang dalagita, apo. Pero nakikita ko na mayroon pa siyang biktima. Isang binatang lalaking halos kaedad mo. Hindi ko siya pwedeng puruhan dahil mag-aalangan ang kanyang buhay. Naisip ko si Kat ang may gawa nun. Naalala ko si Marco dahil isa rin siya sa nakakain niyon. Si Marco iyon, Lola, Mama. Iligtas natin siya, baka kung anong gawin sa kanya ni Kat. Pakiusap ko. Dahil naguguluhan sila, ipinaliwanag ko ang lahat sa kanila na may gusto ang Kat na yon kay Marco. Doon na pagtanto ni Lola ang balak ni Kat kay Marco. Balak kanyang kulamin, apo, at gayamahin naman si Marco. Ngayon, saan naman natin makikita ang Kat na iyon? Tanong ni Lola. Sa ginawa ni Lola, guminhawa ang aking pakaramdam. Nawala bigla ang aking lagnat. Pinainom naman sa akin ni ate ang katas na galing sa tanglad. Anong gagawin natin ngayon, Lola? Pupuntahan ba natin si Marco para malaman kung nagayuma nga ba siya? Tanong ko kay Lola. Sumang-ayon naman si Lola. Mahirap na kapag tuluyan ng umepekto ang gayuma sa katawan ng aking nobyo. Napagpasyahan na rin namin na bukas na namin siya puntahan. Kailangan ko muna daw magpagaling. Pero paano si Marco, Mama? Kailangan ko siyang makita. Kailangan ko malaman kung ayos lang ba siya. Nag-aalala kong sabi. Sige, ako na lang ang pupunta sa kanilang bahay. Legal naman kami ni Marco sa aming pamilya. Basta't mag-aaral kaming mabuti, ay hindi sila hadlang sa aming relasyon. Nagpasalamat ako kay Mama. Nag-aalala na ako kay Marco at baka kung ano pa ang nangyari sa kanya. Nagsisisi ako na basta ako nagtiwala kay Kat. Maya-maya pa ay umuwi na si nanay. Nandun daw sa bahay nila si Marco at ayos naman daw siya. Nakakausap naman daw ng matino. Naisip ko noon na baka hindi umepekto ang gayuma. Pagkagising ko kinabukasan, dahil maayos na ang pakiramdam ko, ay pumasok na ako. Dumaan muna ako sa talipapa para makita si Kat, pero wala na siya ron. Tinanong ko sa matanda kung saan nakatira ang babae. Hindi ko alam, Angge. Nung isang araw ay hindi na siya pumasok. Bakit? May kailangan ka ba sa kanya? Tanong ng matanda. Tita, isa siyang mangkukulam at aswang, kaya mag-iingat kayo. Huwag niyo na siyang pababalikin rito. Dumaan siya sa akin sa pwesto ko at may ibinigay na pagkain sa akin kahapon. Tapos nagkasakit ako pag uwi ko. Mabuti na lamang at napagaling agad ako ni Lola. Paliwanag ko. Dahil kilala nila si Lola, naniwala sila sa akin at nasabihan ang mga naroon na huwag tatanggapin ng babae ulit at sasabihin agad sa amin kung sakali man na makita siya. Pagkarating ko sa paaralan, naroon si Marco. Nakatingin lang siya sa akin at hindi man lang ako kinamusta. Tinanong ko kung kumusta siya. Hanggang sa bigla na lang niyang sinabi sa akin ang napakasakit na salitang bumungad sa kanya. Maghiwalay na tayo, Angge.
May iba na akong nagugustuhan, sabi ni Marco. Hindi na ako nagtaka. Malakas ang pakiramdam ko na kumalat na sa sistema ni Marco ang gayuma. Kaya nung hapon na iyon, umarkila ako ng tao na kakilala lang. Pinasundan ko si Marco dahil pakiramdam ko pupuntahan niya si Kat. Malayo kami ng kaunti para hindi niya mapansin. Ilang minuto ang lumipas hanggang sa huminto di kalayuan si Marco. Huminto din kami sa di kalayuan sa kanya. Hanggang dito na lang ako, Anggi. Hindi ako pwedeng pumasok dyan. Nakakatakot dyan eh. May nakakapagsabi na kuta daw dyan ng mga aswang. Natatakot na sambit ng kasama ko. Pero kaya nga kita binabayaran eh. Kasi gusto kong may kasama. Kapag ako lang mag-isa natatakot ako. Sige, antayin na lang kita dito. Basta kung may mangyaring masama o di kaya kakaiba kang mapapansin, sumigaw ka lang at tumakbo ka dito. Antayin kita. Basta ayoko lang dyan. Kaagad naman akong nagpatiuna. Hindi na ako natatakot. Kasi puro galit na ang nilalaman ng puso ko. Bago pa man ako pumunta roon, ay may dala akong armas laban sa aswang. Isinuot ko ang kwintas na pangontra sa aswang. Nagawa din ng pamilya namin kasi simula ng mga bata pa kami ay palaging pinapaalala sa amin na palagi itong daladala. Pasimple akong nagtungo sa kinapupustuhan ni Marco kanina hanggang sa lumabas si Kat at niyakap si Marco. Doon ko na hindi napigilan. Mga agaw! Hindi ako papayag na agawin mo sa akin ang boyfriend ko. Higad! Naiinis kong sabi sa sarili. Hanggang sa pumasok ang dalawa sa loob ng bahay. Halatang halata sa mukha ni Marco na parabang wala siya sa sarili. Na parabang may kumukontrol na ibang pagkatao sa kanya. Ako naman ay nag-usal ng isang inkantasyon na itinuro sa akin ni Lola. Ang inkantasyon na iyon ang poprotekta kay Marco sa mga gusto pang gawin ni Kat rito. Umuwi ako sa bahay at sinabi lahat ng iyon kay Lola. Umiyak ako ng umiyak. Kailangan natin silang kalabanin. Baka makuha ni Kat si Marco at mawala ng tuluyan sa sarili. Hindi ko naman hayaan na mangyari yun sa kanya. Lalo at hindi na siya iba sa akin. Anong gagawin natin ngayon, Lola? Tanong ko. Kailangan malaman ng mga kapitbahay at mga kamag-anak ni Marco ang nangyari para suportahan nila tayo. Kailangan natin ang tulong nila. Pumayag ako sa sinabi ni Lola. Kaya kinabukasan nun, umabsent muna ako. At nagtungo kami sa bahay ng magulang ni Marco para sabihin ang nalaman. Nagulat sila nang makita si Lola. Nay Karing, bakit po kayo nandito? Anong mayroon? Tanong ng ina ni Marco na si Tita Clarissa. Tumingin siya sa akin at tinanong kung bakit hindi ako pumasok sa eskwela. Tinignan ako ni Lola. May kailangan po kayong malaman, tita, tungkol kay Marco. Biglang nalungkot si Tita Clarissa. Sinabi niya na may napapansin daw din siyang kakaiba sa mga ikinikilos ni Marco. At saka minsan ginagabi raw ng uwi. At kapag tinatanong kung saan ang galing, galit pa ito. Ang laki daw ng ipinagbago niya. Sinabi niya rin na hiwalay na daw kayo, anak. Kaya nagtataka ako, ano bang nangyari? May hindi ba kami alam? Nag-usap na rin kami ng kanyang ama na ipapagamot namin siya sa inyo. Ginayuma po si Marco, tita. Ginayuma po siya ng isang aswang na may alam sa kulam. Paliwanag ko. Gulat na gulat si Tita Clarissa at hindi makapaniwala sa kanyang nalaman. Sinong nanggagayuma sa kanya? May nagkakagusto ba sa kanya sa school nyo? Dito na ikinakwento ko na kay tita ang mga nangyari ilang araw lang ang nakaraan. Pagkatapos kong magkwento, nanghina si tita. Lumapit ako sa kanya at sinabing gagawin namin ang lahat para mabawi lamang siya mula sa mangkukulam na aswang. Nang araw na yon
ay nagplano kami kasama ang mga kamag-anak ni Tita Clarissa at ang ilan sa mga tito ko. Naghintay kami hanggang hapon, pero walang Marco na dumating. Ano na kayang nangyayari sa anak ko, Anggi? Mangiyak-ngiyak na sabi ni Tita Clarissa. Huwag po kayong mag-alala, tita. Gagawin ko po ang lahat para maibalik lang rito si Marco. Mahal ko po ang anak ninyo at hindi ko hayaan na kunin siya ni Kat. Mga bandang 8:00 ng gabi ay nagplano na kami sa pagpunta sa tinitirhan ni Kat. Medyo malayo, kaya gumamit kami ng sasakyan papunta roon. Nang makarating sa bahay ng nasabing babae, may mga lumabas mula sa bahay sa tabi. Tao silang lumabas, pero unti-unting nagbago sila ng anyo bilang aswang. Nahawig sa aso na mas malaki ng kaunti. Matutulis na kuko at pangil na para bang anumang oras ay lalapain ka. Iyan na ang mga aswang, seryosong sabi ni Lola at inilabas ang kanyang buntot pagi na may orasyon at dasal. Inilabas na rin namin ang aming sandata para maging handa. Lumabas rin si Kat sa bahay kasama si Marco. Lumapit kami sa kanila. Ibalik mo sa akin ang aking kasintahan, Kat. Hindi mo siya pag-ari. Sigaw ko at mas umigpit pa ang hawak ko sa buntot pagi. Tumawa lang si Kat. Sa tingin mo ba, ibibigay ko siya sa'yo? Hindi. May ibinulong si Kat kay Marco, kaya bumalik siya sa loob ng bahay. Kami naman ay sumugod na. Sumugod na rin ang mga aswang. Kanya-kanya na kaming nakipagbuno sa mga aswang at hindi na ako nakaramdam ng takot nun. Mabuti na lang mabisa ang aming sandata at hindi nila kami basta-basta nalalapitan. Anong nangyari at hindi natin siya malapitan? Natatakot na tanong ni Kat. Natawa naman ako. Isang magaling na manggagamot ang aking lola. Hindi kami susugod rito nang hindi handa. May lumapit sa akin na aswang at dahil sa suot kong kwintas, hindi siya basta nakalapit. Sinaksak ko siya ng hawak kong kutsilyo, dahilan para bumagsak siya sa lupa. Ganon din ang ginawa ng mga naroon. Napatingin ako kay Lola. Nag-uusal siya ng mga kataga habang may isinasaboy sa hangin na isang pulbura. Napaatras sa mga aswang. Ang iba ay nagkaroon ng sugat sa kanilang katawan. Pilit na lumapit ang aswang na si Kat sa amin, pero ako na ang umarap sa kanya. Dahil nanghihina siya gawa ng orasyon ni Lola, nagawa ko siyang patamaan ng dala kong buntot pagi at kutsilyo, dahilan para matumba siya sa lupa. Biglang tumalon sa harap ko ang dalawang malaking aso na tiyak na mga magulang ni Kat. Aatakihin na sana ako nang biglang sumigaw si Lola, kasabay ng pagtilapin nila sa isang malaking puno. Tuluyan nang nanghina ang mga aswang at bumalik sa pagiging tao. Hinawakan si Lola ni Nanay at Tatay dahil bigla siyang nanghina. Hindi sila basta-basta makakagamit ng kanilang lakas bilang aswang. Makakapagpalit man sila bilang aswang, pero limitado ang kanilang kakayahan. Paliwanag ni Lola sa ginawa niya kanina. Naalala ko si Marco, kaya dali-dali akong nagtungo sa loob ng bahay. Niyakap ko si Marco ng mahigpit. Wala pa rin siya sa katinuan, pero kilala niya ako. Ang gayuma na nasa katawan ni Marco ay hindi basta-bastang gayuma. Magpagamot ka kay Lola para tuluyan ka ng gumaling. Gagaling ka, Marco. Mangiyak-ngiyak kong sabi. May ilang sugatan sa amin kaya nagmadali na kaming bumalik sa bahay ni Tita Clarissa. Pagkarating namin doon, kaagad na nilapatan ng paunang lunas ang mga sugatan. Inasikaso ko naman si Marco. Pinaupo ko siya sa sofa. Si Lola naman ay ginawa na ang panggagamot. May ipinahid sa noo kasabay ng pagdasal at pag-ihip sa hangin sa mukha ni Marco. Kaagad naman na bumalik sa katinuan si Marco. Nasaan ako? Naguguluhan niyang tanong. Lumapit ako sa aking kasintahan at hinawakan ang kanyang mukha. Nandito ka sa bahay ninyo, Marco.
Gagaling ka na mula sa panggagayuma sa'yo ni Kat. May inaabot si Tita Clarissa kay Lola na inumin na kulay berde. Marahil ay halamang gamot iyon na pinakulo ni Tita. May nilagay si Lola roon na kulay itim na likido at hinalo. Inabot iyon ni Lola kay Marco. Inumin mo, Apo, para tuluyan ka ng gumaling. Inabot iyon ni Marco at walang alinlangan na ininom. Naiyak ako nun dahil hindi tuluyang nakuha ng aswang na si Kat ang aking kasintahan. Nang matapos niya iyong inumin, nakaramdam ng pagkaantok si Marco. Kailangan na muna niyang magpahinga dahil hinaluan ko ng pampatulog ang ininom niya para makapagpahinga at gumana sa katawan niya ang orasyon at ang halamang gamot. Paliwanag ni Lola. Muli tinignan ko si Marco. Nilapitan ko si Tita at sinabing babalik ako bukas roon. Nagpasalamat sa amin si Tita. Kung hindi dahil sa amin daw, baka napano na si Marco. Tita, pamilya ko po kayo at kasintahan ko si Marco. Hindi pwedeng hayaan ko siyang mawala sa akin. Pagkatapos ng maiksing usapan, nagpaalam na kami sa kanila at umuwi na ng bahay. Mag-uumaga na iyon pero hindi ako makatulog sa kakaisip kay Marco. Nang magising ako ng tanghali, kaagad akong nagpaalam kay Lola at Nanay na pupunta kina Marco. Pinapasok ako ni Tita nang makita ako. Magaling na siya, anak. Gusto kanyang makita. Nang nakita ko si Marco, kaagad siyang lumapit at niyakap ako. Nagpapasalamat siya dahil naligtas ko siya. Mahal kita at hindi ko hayaan na mapunta ka sa iba. Naging maayos na ang mga sumunod na araw. Nabalitaan na lang namin na umalis na ang mga aswang sa lugar na yon. Sa ngayon ay may pamilya na kami ni Marco at may mga apo na. Malaki na rin ang aming mga apo. Hanggang dito na lang po. Wakas ng kwento. Hanggang sa muli.